So ayan guys, dito muna tayo ng 2 days, Saturday, Sunday kasi Pacquiao din ito. Yan, kasi din hati-hati lang sa schedule kasi daming gusto magpa-schedule. So ngayon andito na naman yung gwardiya natin, ayan oh. Pakilala ka na. Ako si Jeffrey Jeros Grace. Uy. Sana ako. Ito ngayon, pinapatik-tik natin yung pipe. So kanina naglista tayo ng mga materyales. Binili natin yung materyales. So ito yung kakabit natin sa kanila, PPR. So magagamit yung fusion natin, PPR yan. Kasi ito yung pipe para sa mga disposal tubig niya. So yan ang lalatagan natin kasi kailangan bago makapagbuhos sa flooring, kailangan nakalubog yung mga ganyan, yung mga pipe, mga sewer, saka yung mga tubo. And some of electrical pipe, ito matagal na nakabang yung mga pipe ng electrical niya. So may lalubog na yan pag nag-flooring na tayo. Nakabang na nga yung mga bakal eh. Kasi ito yung ginawa natin hagdan sa kanya. Yan. So ngayon, muna tayo? Katrat muna ng gawa. Ayan. Bye guys! Bye guys. Bye guys! I love you too. I love you too. Sana all. So ayan guys, bago natin simulan yung project, syempre lista natin yung mga materials at kung saan padadaanin yung mga pipe. Kung ilang elbow, ilang mga fittings ang kailangan at ilang mga pipe, syempre ang mga ikakabit natin. So dyan dumating na yung mga materials natin at nag-start na tayo mag-fit up ng mga elbow sa mga pipe para natin may dali ng maikabit. Tapos kinukuha ko na rin yung sukat habang tinitik-tik ng kasama natin. While yung ating foreman, yan, tinitignan kung tama yung trabaho natin dyan. Yan, so by the way guys, hindi ko rin na iba-vlog yung mga dati kong ginagawa, no? Kung sino man yung mga nakakakita ng live ko last month or last month, yung gumawa ko sa Manila, yung mga plumbing and electrical ako doon, nakita naman nila yung mga kinakabit ko doon ng mga bowl, yung mga AI bowl, yung mga smart bowl na siya. Tapos hindi pala AI, smart bowl. Tapos nagre-repair din ako, so minsan tinatawagan tayo ng mga repair ng mga nasiraan ng faucet. Dito lang din sa area natin. So dun sa mga nagpapa-repair, mini-make sure natin na yan maayos. So yan, nandito na tayo ngayon sa portion ng CR niya. So kung makikita nyo, medyo malabo kasi nag-auto reframe yung camera natin sa liwanag. Tapos yung nakikita nyo sa gitna, yan yung supply niya sa bowl. Tapos yung ginagawa ko ngayon, yan yung supply sa shower. Tapos papunta na tayo ngayon sa supply naman ng laboratory yan dito. So sinusupply natin yung laboratory dyan. Tapos ditong banda, nilagay natin yung supply naman ng tubo niya, waste para sa lababo. Tapos yung sa baba, yan yung waste nung pinagbiguan sa kagaling sa yero niya. So yan, pinatik-tik din natin yan. Kung makikita nyo, malaki yung space niyang wall. Pero yan, lalagyan natin lahat ng semento yung mga yan, lahat ng tiniktikan, para hindi ma-deform or hindi ma-disalign yung mga pipe na ginawa natin. So ayan mga ka-build. Okay na, set na tayo. So ito yung mga abang na ginilagay natin. Abang para sa laboratory. Supply ng laboratory, water. Supply ng bowl. Supply ng shower. Pero single lang yan dahil magte-telephone na lang. Tapos dito tayo sa labas. Ito na yung nalatag naman natin ha. Yan, ito abang sa automatic washing. Yung, diba, yung automatic washing, nakapix na yan sa tubig niya. Yun. Kasi ito naman yung pag magbabanlaw siya or maghuhugas na kung ano-ano dito sa labahan. Tapos nilagyan natin siya ng manhole dun. Manhole dito. Tapos yun yung tinakbuhan ng pipe niya. Yan, mula dun, supply natin sa loob ng CR. Ito na yung tinakbuhan ng pipe niya. Tapos dito naman sa lababo niya. Ito, naglagay tayo ng clean out. I-trace lang yung linya, didos, para sa lababo. Tapos supply din ng tubig para sa lababo. Tapos lumiko na siya dun. Tapos itong D4 sa ilalim, supply ng floor drain saka sa bubong. Yan. Tapos dun dumaan sa labas,
Pagdating sa labas, sa garahe, naglagay na naman tayo ng isang supply para sa paghuhugas ng kung ano-ano. Ayan.